plating, masabi natin hindi na tama. So para pagdating doon sa, ibinangga nyo po yun sa consignee, yung importer na. Pagdating po dito, yung consignee kasi, yun yung lumalabas na importer, sila nga yun ang magdideklara, yung license broker. So sila ang magdideklara kung ano po yung mga in-import nila base doon sa shipper papunta ng Pilipinas. So kung ano po ang binigay na pinadala dito sa bill of lading, packing list, yun din ang ilalodge na entry nung consignee dito po sa Pilipinas, sa customs. Ang problema po natin, kaya hindi na po natin ma-check dahil yung consignee, minsan ang daming budiga na pinagdadalhan nila iba-iba. Hindi na po natin na monitor pagbaba ng kargamento kung tama yung dineklara nila from the port of origin. Ang sabi nila sa port of origin, 5. Tsinelas, shoes, t-shirts, kung ano pa. Pagdating po dito sa Pilipinas, hindi na nakikita ng mga consignee, yung nagtatrabaho na katulad kay Mark, kasi dinadala na po yan nila sa kanilang budiga. So ang customs po, nawawala na yung monitoring kung ano na po ang laman ng container. So that is how the law enforcement in the Bureau of Customs work. Is it correct to say, Mr. Guban, na ang ginagawa ng consignee at importer dito sa Pilipinas, they simply rely on the packing list that was prepared by the shipper? Yes, Your Honor. And if you are the shipper, will you include among the packing list those which are illegal? No, Your Honor. Definitely not. Not, Your Honor. In other words, dapat may actual inspection. From the port of origin, Your Honor. That's correct. Both from the port of origin and at the port of unloading. Yes, Your Honor. Apo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Please continue, Mr. Guban. So, pagdating po dito ng consignee, iba-ibang may-ari, yung container minsan sa kalsada lang po yan. Pag walang warehouse na designated yung consignee, minsan sa kalsada lang binababaan na nila yung kargamento. Hiwa-hiwalay. Ilalagay na sa mga close van. Pag may illegal, close van kaagad yan, dintakbo na sa kanila para pambinta. So, we cannot, Your Honor, prevent the cargos, legal man or illegal, kung paano talaga natin maitatama, pati sa duties and taxes. Pati na rin po sa BIR, pagdating sa BIR. Dahil pagdating sa deklarasyon na nila, iba na. So, Because there is really no actual inspection. Your Honor, hindi naman po, kahit na wala na pong actual inspection sa X-ray makikita, kundi pagdating po dun sa labas. Kasi pagdating na po sa labas na wala na sa customs area, customs zone, nasa kanila na po for delivery na, where the customs importation will finish. So doon na po yung sa kanila na. Yung mga nandoon pala ay mamahaling laptop, mamahaling mga taxable goods. Hindi na po namin yun nakikita, hindi na po nakikita ng customs yun, kasi nandun na yun, sarado na ang budiga nila. So lalo na po pag